Alright, so ayun, hello everyone! Kamusta kayong lahat? Yan, nandito na naman tayo, no? Okay, so medyo natagalan yung aking episode ng podcast, no? Ng Talk to Tito Ryan. Medyo natagalan, marami tayong ginawa. So, kamusta kayong lahat dyan? Kamusta lahat ng mga listeners ko dyan? Okay, so ayun, pasensya na at medyo talaga natagalan tayo at medyo marami lang tayong inasikaso at ginawa, no? Yun, so kaya ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng episode sa ating podcast. So again, welcome everyone to our Talk to Tito Ryan audio podcast. Yun, audio podcast talaga, no? Kulit eh. So yun. So kung kayo ay nasa commute o kayo ay nagdadrive, konting ingat lang, reminder lang ito. Just turn on that volume ng konti sa inyong mga earphones if you are commuting and yung inyong radio sa inyong kotse and listen up, no, dito sa ating bagong episode ng Talk to Tito Ryan. Okay, so ayan, so let's go. So wala naman tayong ngayon, medyo technical no? Wala tayong medyo technical na pag-uusapan, no. Kwento-kwento lang tayo ng konti kung anong mga nangyari sa inyo, kung anong nangyari sa akin, no. Kamustahan lang muna. So I think it's been a month or so, no? More than a month, no, bago ko nasundan itong episode na to dahil sabi ko nga sa inyo kanina, medyo marami lang tayong inasikaso, medyo marami lang tayong ginawa. Yun. So, good thing naman, isa sa mga kinabisihan natin ay yung pagbabalik ko sa aking therapy. Yan. Kasi, matagal ako nakapagpahinga sa aking therapy due to some unavoidable circumstances. So, ganun no? Kaya medyo isang buwan akong hindi nakapag-therapy. So, isa yun sa medyo inasikaso ko lang ng konti, no? Kaya hindi tayo nakapag-podcast. Pero ngayon, luckily, no, I'm back, no, sa aking therapy. And kung napanood nyo yung latest vlog ko, I think it's vlog number 12, no, nakita nyo, no, yung aking mga improvements. Although ako ay hindi nakapag-therapy. Good thing naman at nagkaroon ako ng mga konting improvements. Ayan, no. So, sana ito ay magtuloy-tuloy na. So, yun, speaking of improvements, no, maraming salamat nga pala sa inyo lahat na tuloy-tuloy pa rin ang prayers sa akin para sa aking healing at recovery sa aking stroke. No, maraming salamat sa inyo, lalo-lalo na yung mga brothers and sisters natin dyan sa CFC na laging nagdadasal at nagpapakita ng suporta sa akin. No, maraming salamat talaga. Thank you very much sa inyo lahat. Mahirap magbanggit kasi hindi ko kayo maalala lahat, pero kilala ko naman kayong lahat. Kilala ko kung sino yung mga talagang tumutulong, no, sumusuporta. Huwag kayong mag-alala, no. You are also in my prayers also. Ayan. So that's a good thing that we pray for each other. Okay, so yun. At isa po sa mga aking alam nyo ba na isa sa mga naramdaman ko ngayon medyo may pagkakataon na tumaas yung blood pressure ko, no. Biglang umabot ako ng 150 over 90. Siyempre medyo nervous ako ng konti dahil biglang tumaas. And fortunately naman nag-normalize din, no. At isang reason na nakikita ko doon kaya biglang tumaas ang aking blood pressure is yung stress. Yan, kasi alam nyo, isa din talaga yan sa reason kung bakit ako na-stroke, no, yung stress, no. Kasi talagang taas ng blood pressure ko. So yun. So kaya let's try na pag-usapan natin kaya ngayon yan, no? Yan ang pag-usapan natin ngayon, yung stress, no? Kasi alam naman natin lahat na ang stress ay kailangan natin. Okay? It's just a matter of managing the stress that you are feeling, no? Yun lang naman yun. Kailangan mo lang ma-manage yung stress na nararamdaman mo. Kasi alam nyo, pag walang stress sa buhay, medyo boring yan. Ganun medyo boring talaga pag walang stress. So, kailangan lang natin is i-manage yung stress natin. Kaya tayo may tinatawag na stress management. O kung kayo ay may inaalaga ang time, so may tinatawag kayong time management, di ba? So, dapat pati ang ating stress level, no, binamanage natin. Kasi very important sa ating lahat yan. At most of us ay nararamdaman talaga ang stress. No? Ano nga ba ang stress, no? Ito yung stress, no? Ang sinasabi nila, ito daw yung response na natin, no, bilang isang individual sa pressure or demand, no, sa isang bagay, no. Stress is a stimulus, no, yun ang tawag nila diyan. Stimulus daw yan, no, na nag-elevate ng level natin ng alertness. Yan.
So kaya siya stimulus kasi na tinataas niya yung ibang natin, hormones natin, di ba? Okay. Yun nga sinasabi yung level of alertness daw. So kung may stimulus kang nararamdaman, no, too much of that stimulus could be very harmful, and too little would make your life a little bit boring, di ba? Kung konti lang stimulus sa katawan mo. And one of that stimulus is stress. Kaya normal po sa atin yun na nai-stress tayo. Hindi ako doktor, ha? So, ganun para ng stress, ha? Pero ito lang syempre, napag-aralan ko rin naman ng konti, no? So, yun. Stress daw is a stimulus nga daw. Kaya, kailangan nating i-manage at i-balance ang ating stress. Yan. Saan nga ba nanggagaling yung mga stress na yan? Tingnan natin. Saan ba pwedeng panggalingan yan? Alamin natin kung saan pwedeng manggaling yung mga stress na yan. Yung tinatawag nating mga stressors or sources of stress, no? Kasi alam nyo sa career natin, no? Sa career ko bilang isang safety advisor, no? Safety advisor, sabi ganun Safety and health advisor ako. Workplace safety and health advisor. Ayan. No, yung stress ay pinag-uusapan namin lagi yan. No, kasama yan sa training na pinag-uusapan namin. So kaya may tinatawag kami mga common workplace stressors. Yun daw yung sources ng stress. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin sa workplace, no? Although maybe may konting relation yung pag-uusapan natin tungkol sa stress. No, ang mga common sources ng stress natin or tinatawag nating stressors ay maraming pinanggagalingan. So isa dito yung pinaka-simple na source, yung pinaka-basic na source yung tinatawag nating survival stress. Ayan. Yan, pag ito yung feeling mo na yung emotion natin at saka yung physical body natin ay nate-threaten, yun. So nagre-release yan ng hormone na tinatawag nating adrenaline, yan, di ba? So nagre-release tayo ng adrenaline at yun yung survival stress natin. Yun yung tinatawag nating fight or flight. Yan. Yan yung nare-release yung emotion natin at saka yung physical natin ay nate-threaten. Kaya pag nangyayari nagre-release tayo ng adrenaline sa ating katawan, di ba? Kaya fight or flight ang tinatawag natin doon. Yun yung isa sa mga source ng ating stress. Tawag natin doon ay survival stress. Yan. So, iniisip mo kung paano ba? Lalaban ba ako? Paano ba? Tatakasan ko ba ito? Parang ganun no? So, kaya tinatawag na fight or flight. Okay. Isa pang source ng stress natin ay yung tinatawag nating internally generated stress. Saan galing yan? Internal. Internally generated stress. So, ganun. Okay. So, ito yung nararamdaman natin na na-generate nating stress sa ating katawan na nakakaramdam tayo ng anxiety at pag-alala. Nabubulol na ako. Pag-aalala, yun. Anxiety and worry, o yung pag-aalala. Yan. O yung mga pangyayari natin sa buhay na hindi natin nakokontrol. Yan. O yung tinatawag nating nagmamadali ka, yun. Yun yung may tawag dyan yung medyo tense yung approach natin sa buhay. Yan. At saka syempre, relationship problems. Yan. Mga internally generated stress para sa ating mga listeners dyan na single pa. Yung may mga boyfriend, girlfriend. Yan. Nai-stress tayo minsan sa ating relationship. Diba? So, yun. So, isang source ng stress natin yun. So, ang tawag natin doon is internally generated stress kasi sa atin nanggagaling talaga mismo yun. Nagwo-worry kasi tayo, nag-aalala. Tapos, kung hindi man tayo nag-aalala, nag-aalala pa rin pala. Yung kasi, teka lang, ba't ganun? Ba't parang ang bagal ng movement ko? Di parang ganun, ang bagal ng galaw ko sa buhay. Parang ganun. Buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Di ba? Minsan ganun naiisip mo. Ikaw naman, ka ngayon. Nai-stress ka ngayon sa pag-iisip mo. So, those are what we call internally generated stress. Tapos, meron pa yan meron tayong tinatawag na environmental stress. Environmental stress, kasama dyan yung stress natin sa job, sa ating trabaho. Kaya nga, sabi sa inyo, medyo related workplace stress, di ba? So, ito yung sa ating working environment, no? O kaya, hindi man working environment, pero in general, sa environment natin, yung maingay yung environment, no? Nasa isang crowded na area ka, masyadong matao. Di ba pag masyadong matao, ayaw mo nun, parang, bad trip naman dito, masyadong matao. Ganun, no? Naiinis ka kasi maraming tao, mahaba yung pila, ganyan, yan. O kaya,
medyo magulo yung paligid mo, yan. Tapos marami kang distractions. Okay, so yun ang tinatawag nating environmental stress. Yun. So isang source ng stress yan na nagbibigay sa'yo ng stress. At minsan, kadalasan pala, no? Hindi lang pala minsan, kadalasan, yan yung nai-encounter natin. Kasi, syempre, nakikita natin yung immediate environment natin. Yan yung mga nakikita at nararamdaman natin, no? Tapos may isa pa tayong source ng stress, no? Ito related na naman sa trabaho. Yung fatigue or being overworked. Ayan. Nagbi-build up ang stress dyan. Dyan yung isang pinanggagalingan ng stress natin is yung overwork. O, ang trabaho mo 8 to 5 lang, pero alas 7 na, nasa office ka pa, di ba? Hindi lang yun. Pagod ka na kasi, uuwi ka na lang, papagod ka pa sa biyahe, di ba? No, kaya talaga, habang bumabiyahe ka, dapat may iniisip kang ibang gawin habang nasa biyahe ka. So, ito yung isa na pwede ko i-suggest sa'yo, di ba? Makinig ka ng podcast ko. Yan, makinig ka ng ganito ng mga podcast. Listen to music, no? Yun ang maganda. Kasi nakaka-relieve ng stress yun. Mamaya pag-usapan pa natin yung mga ibang bagay na pwedeng mag-relieve ng stress mo. So ngayon yung sources of stress muna. Okay, so fatigue or being overworked, no, marami sa atin yan, no? Na ganyan, no? Lagi ko nababasa sa Facebook timeline ko, yung mga stress dyan, pagod na, no? Nagpo-post ng mga memes kasi pagod na daw sila. Yun. So yan yung isang source natin ng stress. So yun lang, yun yung mga common na sources natin ng stress. Internally generated stress, yan. Yung environment natin, of course, yung being overworked and fatigue, no? Yan yung mga sources ng stress natin. So yan yung mga titignan mo, mga babantayan mo. So paano mo malalaman naman kung masyado ka ng stress, no? May mga may mga signs na ibibigay sa atin yan. So pag-usapan natin yung ano ba maganda? Alam mo na, maganda pag-usapan yung physiological, yan yung mga physiological signs ng stress. Ano yung mga physiological signs ng stress na nakikita mo? Nakakaramdam ka ng sakit or pain, or yung tinatawag natin chronic pain, no? Yung sakit sa katawan mo na nararamdaman mo na matagal mo na nararamdaman yung pananakit ng batok, ganyan, no? Yung balikat mo sumasakit, wala ka namang masyadong ginagawa pero you always feel this chronic pain in your body. Laging sumasakit yung ulo mo. Yan. Tapos yung muscle mo medyo tense. Yung nararamdaman kang muscle tensions. Yan. Yan ang mga common signs na you are under too much stress. Yan. Hindi mo na masyadong nababalance or namamanage yung stress level mo. Yan yung isa sa mga physiological signs na masyado ka ng stress. And of course, yung high blood pressure. Yan. Di ka naman talaga high blood, pero bigla kang nagpa-check ng blood pressure mo, biglang tumaas. No, that is one sign that you are physically stressed. Physically, diba? So, that is one sign of your physiological stress. Okay? So, yan, lately, naramdaman ko yan, no? Nagulat ako, no? Bigla na lang tumaas yung BP ko. Ba't ako na-stress? Ewan ko, ganun talaga. Sabi ko, hindi, kasi ngayon lang ako ulit medyo bumabalik sa regular na rhythm ng katawan ko, lalo na sa work, no? So, tapos nagkataon pa sa work ko, kwento ko lang sa inyo yung member ng team ko biglang nag-aalisan, nagkukontian na yung mga member ng team ko, no? So, medyo nabibisi na sila sa ibang bagay. Kaya yung ibang members ng team ko ay umaalis na, nagpapaalam na sa akin. Nasabay sa mga trainings namin. So yun, medyo siguro bigay sa akin ng isang stress, no? Masyado kong inisip yung mga ganung bagay. Okay, so yun, physiological signs, no? Meron pa yan. Hindi lang physiological, of course, on the how we behave or what are the behavioral signs that you are under too much stress. Okay. O yung pa 2 bottles nyo dyan sa office, yung dati o bago tayo umuwi, teka lang, 2 bottles muna tayo. May mga ganun pa yung dati, di ba? Yun, no? Yung 2 bottles mo dati, nagiging 4, nagiging 6, nagiging 8, tapos dumadami na hindi na 2 bottles, no? So, kung hindi ka naman nagaganyan, kung wala ka naman bisyong ganyan, maybe if you're still smoking or vaping, so that is one sign
that you are under too much stress. Kapag napapasobra na yung pag-vape mo or pag-smoke mo, no? So ako, suggestion ko dyan, medyo unti-untiin mo nang bawasan yan. Pag nag-i-increase yan, it means that you are under too much stress. Okay? Napapadalas yung ano mo, yung yosi break mo, ganon, or ano sa office, napapadalas. Kung hindi naman ganyan ang bisyo mo, yung very common sa ating lahat is the intake of caffeine. Yun. Coffee. Ako pa naman coffee person ako bago ako na-stroke, no? I'm a coffee person talaga. Favorite ko yung coffee talaga. So, pero dapat talaga, may ano ka dyan, meron kang time or may control ka sa intake ng caffeine mo. Kasi kapag sumusobra naman talaga yan, no? Of course, that is one sign also of stress. That you are under too much stress. Yan. Uy, kape muna tayo. Okay lang yun. Pag-i-invite ka magkape. Yun talaga ganun na tayo ngayon di ba? Kasi katatapos mo lang magkape, mamaya-maya pagdating mo ng bahay, kape ka na naman. Yun, iba na yun, no? Okay, so yun. Yan. Tapos minsan naman bigla ka nagagalit, no? Tapos dati, mahilig kang mag-exercise, ngayon, hindi na masyado. So that is one sign of under too much stress. No, yung behavior mo pagka ganon. Okay. Okay, so yun. And one last is your psychological sign. No, kanina pinag-usapan natin yung physiological. Ngayon naman is one of the psychological signs of being under too much stress. Ito, medyo nagiging common na to, lalo na sa ating mga kabataan, no? Yung feeling of restlessness, anxiety, and depression. Ayan. Yan yung mga physiological signs na kayo ay under too much stress. Restless ka, anxious ka lagi, no? Nakakaramdam ka ng anxiety. No, lagi mong nafe-feel na overwhelmed ka, lagi kang naiirita, ayan. Kulang ka sa motivation, wala kang motivation and focus. Tapos, nadidepress ka, nalulungkot ka lagi. So, that is one sign that you are under too much stress. That is a psychological sign. Kaya medyo nauuso ngayon yung awareness natin sa ating mental health. Because of that one thing, yung stress, no? So, yun. So, paano ba natin ito mababawasan? Actually, very simple lang naman yan Paano natin marireduce at makokontrol or mamamanage ang stress natin, no? Maraming pwede kang gawin to reduce your stress. Unang-una, i-identify mo muna kung ano yung trigger mo. Identify mo muna kung ano yung trigger mo na nagbibigay sa'yo ng stress. Yan. Pag na-identify mo na kung ano yung nagtitrigger sa'yo, syempre kung nagtitrigger sa yan, iwasan mo yan. Yun ang yun ang unang gagawin. Iwasan mo yung trigger mo na nagbibigay sa iyo ng stress. Yung nagtitrigger sa iyo ng stress, iwasan mo or bawasan mo yan. Okay. Tapos, always remember yung yung me time. Yan, me time. Take care of yourself. Okay. Take some time off for yourself. Yun. So, depende na sa iyo kung anong gusto mong klaseng time off mo para sa sarili mo. So, ako marami akong kilala. Pag nagta-time off sila sa sarili nila, nagta-travel, no? Okay. Doesn't mean na mag-isa ka lang. Kahit may kasama kang kaibigan, no? Kasama mo yung bestie mo, basta you guys take time off for yourselves to take care of yourselves. Yun. So, yun yung mga ganon. And start to lead a healthy lifestyle. Pag-uwi nyo na yung lifestyle nyo, i-balance nyo na yung inyong lifestyle, no? Active na dapat sana ang inyong lifestyle ngayon. Baguhin nyo na, maging active na kayo sa inyong lifestyle. Kung dati ay hindi nyo nagagawang mag-exercise, kahit very simple exercise lang, walking, jogging, biking, or anything, no? Try to input it in your life. Yun. I-input nyo yan sa sarili ninyo kasi nakaka-reduce talaga ng stress yan. At hindi lang 'yun, no. If you lead an active lifestyle, of course, put some time to yourself to relax. Ayan, mag-relax ka naman. At maraming bagay na pwedeng mag-relax sa'yo. Yung iba sasabihin sa akin yan, yung iba, paano yan Tito Ryan na nagre-relax sa akin pag inom ng kape? Okay lang 'yun, no worries, di ba?
Basta i-balance mo lang yung caffeine intake mo. Balance lang, no? Kung yun ang nagre-relieve ng stress mo, why not? I-balance it, you manage the intake. Ganun lang naman yun, diba? So, relax lang kayo. And, matulog kasi. Ang pagtulog, importante sa atin yan. Depende sa age mo yan, kung ilang oras ka matutulog. Paano yung Tito Ryan, maaga biyahe ko, no worries again, no? Take naps. Pag may mga break ka, kung pwede mag-nap time sa inyo, mag-nap time ka. Yun, ganun gawin nyo. Yan, importante kasi ang tulog at pahinga. Ika nga wag magpupuyat daw. Sabi. And lastly, itong last na aking mabibigay na lang na advice siguro sa inyo, no? I-hack nyo yung inyong mga happy hormones. Hanapin nyo, no? Meron tayong tinatawag ng mga happy hormones, eh. So, i-hack nyo yan. Ibig sabihin itong i-hack. I-release nyo. Alamin nyo kung anong dapat nyong i-release na happy hormones. Tingnan natin kung ano yung mga happy hormones na yan. One is the endorphins. Yan. Endorphins. Ito yung natural painkiller ng body natin. Sabi ko sa inyo, may mga physiological signs ng stress, di ba? So, kailangan mo mag-release ng endorphins. So, i-hack mo yan kung paano mo marirelease yan. Paano mo gagawin yan? Para ma-increase mo ang para ma-stimulate mo pala ang pag-release ng happy hormone mo na endorphin, mag-exercise ka. Okay. Ito, matutuwa kayo. Nakaka-release pala ng endorphin ng pagkain ng dark chocolate. Yun, no? Dark chocolates. Nakaka-release daw ng endorphin yan. And yung mga mahilig sa mga essential oils dyan, yan, burn in essential oils yan. Magsindi daw kayo ng mga essential oils. Tapos habang ginagawa niyo yan, kumakain kayo ng dark chocolate, tapos nagbo-burn kayo ng essential oil dahil ayaw mo mag-exercise. Yan, manood ka ng comedy. Okay, so yan isang ginagawa ko rin yan. Yan ginagawa ko talaga. Favorite ko yan. Watch some comedy. It will release your endorphins. Diyan mo mahahak yan para ma-release mo ang endorphin mo. Ano pa isa? Dopamine. Yan. Isang happy hormone mo is dopamine. Marirelease mo yan. Yan ang tinatawag na feel-good hormone. Okay. So, pag nirelease mo yung dopamine mo, nakakaramdam ka ng yung feel-good feeling. Yan. So, paano mo marirelease yan? Listen to upbeat music. Okay. And natutuwa na naman kayo. Ito na naman. Kumain ka raw ng sweet treats. Yun. Kanina, dark chocolate. Para sa endorphin, very specific. Ito naman, sweet treats. Ayun. Tapos, magkumpleto ka ng isang maliit na task or madaling task. Yung madali mong matapos na task, gawin mo daw yung kumpletuhin mo daw. Yun, ma-release mo ang dopamine mo. Di ba kasi pag nakaramdam ka ng accomplishment, di ba? You feel good, di ba? So, pag may na-accomplish kang isang small task, yan, ma-release mo ang dopamine mo. And, matulog, get a good night's sleep. Yun, para ma-release mo yung, di ba pag gising mo, sarap no? Pag kumpleto tulog, di ba? Yun, kasi nakapag-release ka ng dopamine mo. Oxytocin naman, ito yung bonding hormone mo. Oxytocin, connection ba? Connection. So, para ma-release mo, ma-hack mo yung oxytocin mo sa katawan mo, kung may pet ka, yung pet mo, yan, makipaglaro ka daw sa pet mo, yan. You can pet your dog or your cat, kung ano man po yung iyong alaga. I-pet mo yung fish mo, pwede rin. Kung fish yan, no? Basta may pet ka, no? Stay connected, yun. Connection kasi yun, bonding hormone yun, mag-bond kayo. Okay. Mahilig ka ba magluto? O di magluto ka, pero magluto ka para sa isang friend or para sa isang loved one. Ipagluto mo siya, kahit noodles lang, basta ipagluto mo, ma-release mo ang oxytocin mo. That is your bonding, diba? O timpla mo siya ng kape, pwede yun, diba? And of course, give someone a hug hanggat maaari kung pwede, diba? O give someone a hug. Ayan. So, that is your bonding hormone, the oxytocin. And lastly, yung tinatawag nating serotonin. Ayan. Your serotonin is your mood stabilizer. Ito yung nag-i-improve ng iyong sleep, yung pagtulog mo, no? Masistimulate mo naman ang serotonin mo at marireduce mo ang iyong anxiety level.
kapag ka ikaw ay may tamang tulog. Tapos, magpa-araw ka. Ayan, sa umaga magpa-araw ka. Mag-walking ka, tapos magpa-araw ka. Yun, go for a walk, no? Kasi cardio din yan, ang walking cardio eh. So, you do some cardio. So, you do walking, jogging. And usually, pag nag-jog ka, umaga yan. So, get some morning sunshine. So, yan naman magsistimulate ng iyong serotonin. Yun. Yung isa, pwede mong i-practice is meditation. Pero mas common tayo sa mga ganyan, sa mga walking, di ba? Tsaka sa mga jogging, yung cardio. Okay? Tsaka yung magpapa-araw. Yun. So, para ma-release ang iyong serotonin. So, yun yung 4 na happy hormone na pwede mong ma-hack, no? Para ma-reduce mo ang iyong stress level at ma-manage mo ito. Endorphins, dopamine, oxytocin, and serotonin. Okay? So, yan, baka makatulong sa inyo yan. So, kasi yan, pinapractice ko rin yan. Tinatry kong i-practice talaga ngayon yan. So, yun yung isang pwede kong ma-advise sa inyo, di ba? Ngayon na talagang stressful ang ating lives, di ba? Medyo stressful. So, wag kayong mag-alala kung nai-stress kayo. All you need to do is manage your stress. Okay? So, for this episode, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. And, again, thank you guys for all the support that you are giving me. For those who are helping me through my therapy, no? Yung inyong mga suporta. Maraming klaseng suporta yan, no? Nabigla na lang may nagme-message sa akin, may nagsisend sa akin ng tulong or ng support. Maraming salamat po sa inyo. Sana ay nakikinig kayo ngayon, no, dito sa episode na to. At it keeps me going talaga. Yung nagdadasal para sa amin, no? So thank you very much. And of course, shout out to all of my friends there, no? Shout out sa inyo lahat and hope to see you guys soon, lalo na sa service kasi last time no, nakapag-serve na ako, no, in-invite ako ni Topper sa kanyang talk at ako ay nakapag-share. Medyo matagal na yon, no, late lang tong episode ko eh. Pero yon, thank you guys, thank you very much to all of you who are still listening and hopefully magtuloy-tuloy na ulit ang aking podcast. So maraming salamat and see you guys on the next episode. So remember, if you are driving, just be careful. If you are commuting, huwag kayong mag-alala. Makakarating pa rin kayo sa paroroonan nyo. Makinig lang kayo ng podcast ko. Ayan. So, ingat lagi. I'll see you guys soon. Thank you very much. Please subscribe to my channel also. Enjoy Life TV. Thank you guys. Bye.